Okay, good morning guys. Yo. Okay guys, good morning. Mabilis ang coffee ride lang sa Kalumala Heights. Umalis ako ng bahay 5 o'clock. May dala akong kape. And ngayon hanap tayo ng bilihan ng pandesal. Umalis ako ng maaga para abutan ko dun yung sunrise. Hanap tayo ng bilihan ng pandesal. Alam ko, ayun. Pero hindi ako dyan bumibili dati. Subukan ko yung nasa loob. Sana bukas. Dati may binibilhan ako dito eh. Isa din to, pero may binibilhan ako dito. Ito na ba? Ito, dito ako bumibili dati. Bili tayo. Kuya, 20 pesos lang. Thank you. Yan, nakabili na tayo ng pandesal. Grabe, mahal pa ng pandesal ngayon. 5 piso isa. Dati piso lang yun eh. Ayun nga, magra-ride tayo papunta ng Kalumala Heights. Kakape lang, pandesal, sunrise view, ganyan. Gamit ko ngayon is yung 4-stroke natin na Dio. Sa mga naghahanap ng 2-stroke na motor, nasa akin pa rin yun. In the future vlogs, papaliwanag ko sa inyo bakit hindi pa lumalabas. So sa mga nakakakilala sa akin tsaka sa mga nakakaalam, nawala ako for 2 years dito sa Pilipinas. Kaya hindi ako nakagawa ng mga vlogs. Ito yung mga bagong camera and equipment. Bali ito yung test ride niya. Medyo natenga yung mga motor natin for 2 years. Kukondisyon natin ulit yung mga 2-stroke natin. Itong 110cc na Dio, wala akong complaint dito so far. Yung gauge nga lang ngayon hindi gumagana. So tingin ko natanggal lang yung kable nito. Nung isang araw gumagana pa to eh. Ngayong umaga hindi. Sakit na to ng Dio sa akin eh. Yung speedometer cable niya is kumakalas dun sa ilalim ng gauge. Na-experience din to ng mga ibang Dio riders natin dyan. Sa ibang araw ayusin natin to, i-condition natin, gawa natin ang video itong D110. So far wala akong complaint dito sa 110 na to. Napakatipid sa gas. Yung claim ng Honda nung binebenta nila to na around ilan ba? 58, 56 kilometers per liter. Ito, yun yung claim ni Honda eh, nung minamarket niya to initially. Ako naman nakakakuha ako ng 55 kilometers at the most. Walang angkas yun, ako lang, ride lang. Halong hataw yun, tsaka dahan-dahan. At the most, nakakakuha ko ng 55. On the average, at least 50 nakakakuha pa rin ako. Performance-wise, I have no complaints with this motorcycle. Napakatipid. Maintenance-wise, hindi ko pa nabubuksan ang panggilid nito actually. Sa mga nakakatanda, nabili ko tong DU110 na to July 2021. So if you remember, na-launch itong DU110 as June 2021. So by July nakakuha na ako. And since then, wala pa akong major maintenance dito. Kasi hindi naman nga masyado nagagamit. Pero yun nga, change oil lang. Air filter nito stock pa rin, hindi ko pa nabubuksan. Yun nga, panggilid hindi ko pa rin nabubuksan. Sa suspension linkage sa harap, so far hindi naman siya nag-iingay. Walang lagutok. Pero lalagyan na rin natin ng grasa. Bale, kumbaga IPPMS natin siya. Check natin lahat, brakes. Yung gulong, so yun, stock pa rin to. Yung harap at likod, stock pa rin. Pero yung likod, medyo kalbo na. So umorder na naman ako ng pamalit. Kabit lang natin. Ano pa ba? Suspension, stock pa rin. Preno, siripin natin kung manipis na. Pero kung makapal ba, liha-liha lang. So yun, wala pa rin siyang side stand. Hindi ko pinakabitan ng side stand kasi for me, hindi naman kailangan. Top box, hindi rin ako naglagay kasi okay naman eh. Sa mga naghahanap nga pala ulit do sa aking Dio na 2-stroke, yung 90cc na red, nasa akin pa rin yun. Tapos yung 50cc na white, kung naaalala nyo sa mga video natin, meron din tayong 50cc na white. Nasa akin pa rin yun. Yun nga, natingga siya sa bahay. For 2 years, napakadalang siyang ma-start or magamit man lang. In the next vlog, siguro
tune up natin, linisin natin. Kung kailangan may i-repaint, re-repaint natin. Kasi yung 90cc ko, yung V8 pipe, pinakalawang eh. So tingnan natin kung anong magandang remedyo dun. Abang-abang lang kayo, marami tayong plano sa channel. Sa mga nakasubaybay dun sa aking page, meron na rin akong in-upload doon na konting picture nung aking Mugen project na Honda Jazz. So yun, if you're into cars, please do consider subscribing and following our page. Syempre yung YouTube na rin. Test shoot na rin to para dito sa ating bagong camera. So sa mga nagtatanong ano ang current setup ko ngayon, I'm still using DJI, but this time Action 4 na siya. If you remember sa past vlogs, ang ginagamit ko is DJI Action Osmo. So Action 1 actually. Kung ngayon nag-upgrade na tayo sa Action 4. And ito, tinetest ko siya. Initial ride pa lang to. Tingnan natin kung paano natin siya itotono para gumanda yung video quality. Sa audio naman, gumamit ako ng DJI na transmitter. Ayun, if you're into DJI, so alam niyo naman na yung microphone mic 2 transmitter ng DJI is compatible sa Action 4. So hindi mo na kailangan yung receiver. Transmitter lang, direct connect na siya. So yun yung gamit ko ngayon. So wala nang mga nakaharang na wire dito sa camera. Wireless microphone na DJI mic 2. So tingnan natin kung ano yung performance niya. Sa mga matagal nang nakasubaybay sa ating channel, nagsimula ako, ang camera ko is ano ngayon, SJ Cam, S6 Legend. So ayun, hindi ganun kaganda yung video quality. At saka yung microphone na kasama niya ay walang gain adjustment. Palaging sabog yung tunog niya pag naka-microphone. Tapos sumunod nun, nag-upgrade naman ako ng DJI Action 1. Ayun, matagal ko rin ginamit yun. Ang nagustuhan ko naman sa DJI over GoPro during that time ng release ng DJI Action 1, yung rock steady niya. Para sa akin during that time, compare mo sa release ng GoPro Action 1 at that time, ang ganda nung rock steady nung DJI. So ang downside nga lang nun, yung field of view nung camera hindi ganun kaalaki. Maliit yung field of view ng DJI Action 1 compared sa GoPro that time. Pero stabilization wise, for me lamang yung yung DJI. So ngayong nag-upgrade ako, I stick to DJI. Kasi so far napakaganda naman ng performance niya. And ito nga, meron ng bagong microphone. So less hassle na yung may mga wires and adapters. Lumiliwanag na. Sana abutan ko pa yung sunrise doon. Malapit na naman tayo eh. Dito na tayo sa may Manghinaw proper. Ganda ng kalye dito pag may mga ganyang LED. Parang parang airstrip ng eroplano eh. So ang settings ko ngayon is naka full auto. Naka full auto ako sa camera. Kasi nga madilim pa. So hindi ko alam kung anong magiging performance nito. Kaya para siguradong makakuha naman tayo ng magandang video, ay full automatic ko na lang siya. Tabi muna tayo dito. Silipin ko lang yung karga kong kape, baka tumapon. Okay, goods pa. Let's go. Dito na nga. Huli akong bumisita dito 2021 pa. Parang bang buwan yun, parang May or April. Tapos 2-stroke yung gamit ko that time. One time pala rin ako dito, nagbisikleta ako. Ayun, maganda yung sunrise na naabutan ko that time. Alam ko kakaliwa dito eh. Alam mo kakaliwa. Kaliwa yata.
Uy, parang bago tong tulay na to ah. Nung una, ang dami-dami nagtatanong sa atin kung kaya daw ba ng umahon itong 110cc na to. So, ayun, ang alam ko, ang dami nang nakagamit ito paakyat ng Baguio eh. So, capable naman. O ito, alam ko may mga ahon dito. Kayang-kaya naman eh. Bebeluhan mo lang na maganda kung sakaling may angkas ka o marami kang dala. But anyhow, kayang-kaya niya. Sinala. Alam ko malapit na eh. Merong kakaliwa lang dito tapos matarik na ahon eh. Ito na nga ba yun? Aha, ito na yata. Kaliwa tayo dito. So yan guys, matarik na ahon yan. Sa mga nakapunta na dito sa Kalumala, alam nyo naman yan. O ahonin natin. So 3 years ako hindi nakapunta dito. Hindi ko alam kung naghigpit na ba sila dito or what. Kaya namang ahunin. Hindi pa sagad yung throttle ko niya, mga 50% lang. Yup. Kaahon naman. Tapos heights, kaliwa pala. Kaliwa. Puro kaliwa pala yung liko dito. So far 3 beses na tayong kumaliwa. Tapos banda rito, dito na yung parang viewing deck ng mga tao. Ang dami nagja-jogging dito sa umaga. Ay maulap nga. Sayang. Ang ganda pa naman ng view dito. Ayan oh. Aha. Yep. We are one by one. So, tambay na tayo dito. Sayang maulap. Sayang maulap. So, yan, nakarating na tayo guys. Patayin ko muna yung camera. At tayo magkakape. So, ayan, nakapagkape na ako dito. Mabilisan na lang. Mukhang wala tayong maasahan na magandang sunrise view kasi nga maulap. And sa parting yon, sa may tingin ko Batangas City yon, mukhang umuulan pa nga eh. So batsi na tayo kasi mukhang hindi magpapakita yung haring araw. So ayun, okay naman dito. Halos kagaya pa rin ng dati. Plus, yun nga lang, may konting nadagdag ano. Ito, yan, may mga basura dyan. So siguro panawagan ka na lang sa mga bumibisita dito. Konting disiplina naman po. So ito, hindi mo masasabing nahulog lang or what eh. Mukhang talagang may nagtapon. So tingin ko naman makakasama to pag nag-clean up yung barangay. Pero ayun nga, sa mga bibisita po dito, wasan po natin magtapon dyan. Meron namang mga basurahan dito sa malapit. So yun lang, uwi na tayo. Tapos edit na. Tingnan natin kung goods yung camera. Okay. Uy, may alamat. Lupit ah.